Kaugnay ng pagkakapatay kay Mayor Rolando Espinosa na sa linyang telepono ang isa sa mga jail guard na naka-duty na ang gabing mangyari ang pamamaril. Magandang tanghali po sa iyo, sir. Magandang tanghali po, sir. Sa iyo pong kahilingan, respetuhin po namin na ayaw niyo po magpabanggit ng inyong pangalan. Ano po? Pero kayo po ay isa sa mga jail guard on duty at that time. Yes po. Okay. So, totoo ba na kinuha daw ho ng CIDG ang hard drive ng CCTV, pero sabi po ng CIDG hindi. Ano ba talagang totoo, sir? Ang totoo niyan, sir, kasi nung winirsan nila yung gate ng jail namin, nung nakapasok na sila, ganito nangyari, sir. Upo kami lahat, pinaluhod, face on the wall. Okay. Tapos, disamahan kami lahat. Maya, wala na kaming nakita. Tapos, yung kasunod nun, putukan na lang narinig namin. Wala na kaming alam doon, sir, kasi wala na kaming nakita kasi alas 3 ng madaling araw, nangyari yon, nakatayo kami, mga alas 7 na ng umaga. Pero nung dumating ho sila, ano ho yung sinabi nila sa inyo? Meron ba silang binanggit na sila ay magsiserve ng warrant? Oo, sabi nila, may warrant sila, buksan yung kuhan, yung tawag nitong gate. May pinapakita ko sa inyong papeles, warrant? May pinakitang papel? May pinakita, pero tiniklap agad, sir. Hindi nila pinabasa sa amin. Okay. Ang follow-up question, first time niyo nung ho ba na magkaroon ng ganitong klaseng insidente na kung saan isa ho preso ninyo ay siniserba ng warrant of arrest? Ngayon lang ho ba ito nangyari? Ngayon lang kayo nagkaroon ng ganitong karanasan? Wala, sir. Okay, wala. Ngayon, isa pang tanong. Pero, siyempre, siguro, sir, nasabi na sa inyo, ang patakaran kung halimbawa may outsider na papasok sa inyo pong kulungan at merong pong gusto makausap na preso o lalo pat merong iserve na warrant sa isang preso, ano dapat ang magiging proseso? Kukunan namin sila ng sir, ng tawag nito na yung protocol namin sa sir, sa jail. Bawal talaga ang bisita kahit Pino, maliban yung sa pamilya ni Espinosa, sir. Okay. No, ang tinatanong ko, sir, kapag halimbawa meron pong tulad nito sa CIDG, may magsiserve na warrant para sa isang preso ninyo, inmate, ano ho yung sistema ino-observe? Dapat? Yung dapat makasagot niyan, sir, yung warden namin, sir. Okay. Kasi Sige. kami, trabahante lang talaga kami dyan sa jail, sir. Okay. Meron kasi mga balita rin, bukod sa inyo, may mga 4 na pulis daw na naroroon na hindi raw nakapalag nung pumasok na yung mga taga-CIDG. Tama? Tama yun, sir. Tama yun. Okay. Bakit wala akong ginawa yung mga pulis samantala mga kabaro nila yun? Ba't hindi pumalag yung mga pulis? Na 4. Kasi, sir, ganito nangyari, sir. Yung isang augmentation namin, sir, taga-mobile, nakilala yung isa na classmate niya. Classmate nino? Yung classmate ng mga pulis, sir. Okay. Pero bago yan, nakaligtaan kong tanungin. Yung 4 na pulis na naroroon, saan sila nanggaling? Galing sa GAA, sir, sa taga-mobile. Taga-mobile. Bakit sila naroroon? Yun ang request sa taas, sir, na doon sila mag-duty. So sila ay naka-duty doon sa presuhan na yon dahil request po ng provincial jail. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, hindi sila nakapalag nung pumasok yung mga taga-CIDG. Wala silang nagawa. Dinisarmahan ba sila? O lahat kami, sir. Pati polis, pinaluhod. Pati pulis pinaluhod. Pati kayo lahat pinaluhod. Lahat kami, sir. Okay. So, matapos yung insidente, dahil pulis sila, bantay sila, dapat man lang kasama sila sa pagpasok. Dapat, sir. Dapat. Okay. Pero hindi nangyari yon. Nung magkaputukan dahil kung tutusin, sakop pa ng mga pulis yung lugar na yon sapagkat sila ay pinosti yan bilang bantay, ba't hindi pumasok yung mga pulis nung makarinig sila putukan, yung 4? Hindi nakapasok yung mga kasama ng post na augmentation, sir. Nakaluhod kaming lahat. Wala na kaming alam doon. So habang nakaluhod kayong lahat, meron bang isang taga-CIDG doon na nakatutok sa inyong baril para hindi kayo makagalaw?
binantayan kaming lahat, sir. May bantay kaya hindi kayo makagalaw. Oo, piso on the wall lahat. Bawal lumingon-lingon. Aha, okay. So, ngayon mabalik tayo sa camera. Paano niyo po nasabi na yung CCTV hard drive ay kinuha ng CIDG? Yun ang hindi namin alam, sir, kasi sa totoo niyan, sir, ako nag-monitor sa dalawa kasi yung monitoring namin, sir. Nakita ko yung ginawa nila sa gate bago sila pumasok. Ngayon, ang pangyayari lahat, kuha doon, pati nakaluhod kami. Ngayon, nagtataka lang kami na pag turnover lahat sa kuhaan, mga armas, yung armas na turnover, ang nakita namin yung kuhaan, yung sa recording sa kuhaan, sa tawag nito sa CCTV, wala na. Okay. Yung kulungan, bago raw mag-raid, yung mga CIDG, ayon sa mga report, kung totoo ito, gumawa na raw kayo ng galugad, kayo mismo mga jail guard. At wala kayo nakitang baril at wala kayo nakitang droga at that time nung magawa kayo ng galugad. Ilang oras o minuto yung pagitan nang dumating ang CIDG at gumawa kayo ng galugad at malinis yung kulungan? Ang naggalugad kami, sir, 30 minutes before. Oo. Hindi, sir. October 30. October 30. So araw ang pagitan. Oo. Tapos nangyari yung kuhaan, November 5. November 4, November 5 ng madaling araw. So halos isang linggo makalipas. Oo, sir. I see. Kasi ang pagkakakala ko, kagawa nyo lang ng galugad ngayong araw na ito, o oras ng pagitan, and then dumating sa DG, at lo and behold, meron ng mga baril at meron ng mga droga. So hindi pala ganun nangyari. Alright, last na tanong na lamang. Nung pumasok yung mga CIDG, nasaan po yung mga opisyalis ninyo? Bakit hindi po isa sa inyo tumawag man lang sa mga nakakataas o tumawag sa governor's office dahil kayo po ay under ata sa governor kasi provincial jail ho kayo, di ho ba? Yung tumawag yung sarhento na may in charge of the guard, sir. Tumawag. Okay. Ngayon, kasi andun sa Tacloban siya, mga past 7, dumating siya. Dumating pero tapos na ang pangyari. Tapos ang pangyari, sir. Balik, nag-duty kami noon, sir. Balik siyam kami. 4 na gwardiya, 5 gwardiya, 4 na polis. So siyam kayo. Ilan yung CIDG na pumasok? Yun hindi ko alam, sir, kasi piso na wala kami lahat, sir. Ano po, face down? Wala kaming natandaan na ang naramdaman ko, ang daming... Face down, okay. Hulaan nyo lang, sir, mga ilan? May 5, 6, 7, 100, mga ilan? Basta ang naramdaman, marami, sir. Marami. So outnumbered kayo in short? Yes, sir. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jail Guard. Sasampahan ng kasong administratibo ng PNP Internal Affairs Service at maaari pang matanggal sa serbisyo ang mga pulis na mapapatunayang lumabag sa Police Operational Procedure hinggil sa pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa Baybay Sub-Provincial Jail noong Sabado. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ng PNP Internal Affairs Service na matapos sa Miyerkules ang isinasagawang investigasyon sa pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay IAS Deputy Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo Leoterio, nangangalap na lamang sila ng ibang witness para matapos ang investigasyon at makapagsampa ng kasong administratibo sa mga mapatutunayang nagkasalang pulis. Grave misconduct, and then the maximum penalty is dismissal from the service. Kabilang sa iniimbestigahan nila ay ang time element, coordination, use of force, pre-operation planning at ang pagsama ng maritime group sa operasyon. Idinipensa naman ng PNP sa pagkwestiyon ng publiko ang paghahain ng search warrant sa Baybay Sub-Provincial Jail gayong pag-aari din ito ng gobyerno. Ayon kay Deputy Chief for Administration Police Deputy Director General Francisco Oyami, walang batas na nagbabawal sa paghahain ng search warrant sa mga establishmentong pag-aari ng gobyerno. Sa service of search warrant, normally that can be served against a private property. Ang purpose ng search warrant is to search the place and the things to be seized. But then, wala po sa batas that the search warrant may not be implemented in a government facility.
Nilinaw rin ng General na may koordinasyon ang mga operatiba sa pamunuan ng Leyte Sub-Provincial Jail ng ikasaang operasyon. Naitimbre din naman aniya sa direktor ng CIDG sa National Headquarters dito sa Camp Crame ang gagawing operasyon ng CIDG Region 8 noong araw na iyon sa pamagitan ng text message subalit walang detalye. Samantala, kinumpirma din ng IAS na noong October 26 nagtungo sa kanila si Albuera Chief of Police, Police Chief Inspector Joel Espinido upang sampahan ng kaso ang 10 pulis na sangkot sa iligal na droga kung saan Senior Superintendent ang may pinakamataas na ranggo. Police Chief Inspector Espinido, the Chief of Police of Albuera, came here on October 26 at around 4 p.m. and submitted case folders containing affidavits which names 10 policemen in the illegal drugs trade. The highest ranking of this is a police senior superintendent. Sa kasalukuyan ay 21 pulis na ang nasa restrictive custody na kinabibilangan ng 13 CIDG at 8 maritime group matapos na magsilbi ng search warrant sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail kung saan napatay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap.